Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Naryo. Taong 1978. Probinsya ng Samar. Sa isang bayan ng Samar, may usap-usapan na may isang ermitanyong namumuhay na hinahangaan ng mga tao. Bulag man ito, ngunit nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa paligid. Madiliman o maliwanag. Tignan niyo, naglilibot na naman si Tandang Jeremiah. Sigurado akong nag-oorasyon yan para itabo yung masasamang elementong paghalagala sa paligid. Sigurado ka ba? Baka mamaya, hindi para sa masasamang elemento ang orasyong yan eh. Malay natin, tayo pala ang pinatutungkulan. O ikaw mon, napaka-negatibong mag-isip ah. Kung totoo man yung iniisip mo, sana noon pa may nangyaring masama sa atin. Ilang dekada nang naninirahan si Tandang Jeremiah dito. Matagal na niyang ginagawa ang bagay na yan. May nangyari bang masama sa atin? Wala naman, di ba? Sa ngayon, wala pa, oo. Pero, ano bang alam natin sa ginagawa na matandang yan eh? Ayun na nga mon, ano bang alam mo sa ginagawa ni Tandang Jeremiah? Para mag-isip ka ng masama laban sa kanya. Taong to parang ano? Esos, tignan na lang natin. Basta sigurado ako na may masamang binabalak sa baryong ito ang ermitanyong yan. Pamiste-misteryoso pa. Mukhang maitim naman ang budi. Hintayin nyo lang. Lalabas din ang tunay na kulay niyan. Umuwi ka na nga lang mon. Hindi pa nga tayo nag-iinuman, parang lasing ka na. Ang dami mong sinasabi. Uuwi talaga ako. Dahil ayaw ko nang makita ang matandang yan. Baka mamaya may magawa pa ako sa kanya. Ang yabang nito. Umalis ka na nga. Parang ako yung ginagalit mo eh. Upakan kita. Kaya mo na pare. Ganyan talaga kapag may hinanakit sa mundo eh. Bahala na yung Simon. Matatauhan din yan sa ginagawa niya. Ang bait-bait ng matanda eh. Ginaganon lang niya. Wala talagang utang na loob. Kung tutusin dapat pa siyang magpasalamat. Yung matandang hinahamak niya. Yun yung halos ibuwis yung buhay, mailigtas lamang siya nung nanganganak yung nanay niya. Tapos ngayon, ang sama ng ugali. Sinabi mo pa. Kaya nga binabara ko yan minsan eh. Sumusobra na. Akala mo kung sinong magsalita. Hindi natuloy ang inuman na magkakaibigan. Umalis na lamang sila at wala nang nakatambay sa kubo. Wala nang tao sa paligid. Kanina pa nakauwi. At isa pa ang kinalalagyan nila ay minsan nang may natagpo ang biktima ng aswang. 2 beses nang nangyari. Yung una ay buhay pang naratnan. Sugat lamang ang natamo. Ngunit ang pangalawa, nalagutan ng hininga buhat sa matagal na pagdating ng tulong. Bukod sa mga aswang, malakas din ang banta ng mga elemento sa kagubatan. Marami ng taong naliligaw at nang matagpuan. Wala na sa sarili. Hindi din may pagkakaila dahil ang munting baryo ay nasa kalagitnaan ng bulubundukin kung saan nagkakapalan ang kagubatan na may naglalakihan at matatandang mga puno. Minsan na rin nagkagulo ang taong bayan. Araw ng Sabado nung dumayo sa sentro si Tandang Jeremiah. Dagsaan dahil namigay ng kaunting tulong ang mayor ng bayan. Habang nasa pila, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang bulungan ng mga tao.
Mare, sa sityo namin kagabi, may nagparamdam na aswang. Diyos ko, nataranta ako. Kamuntikan pang lumabas dahil sa pagkawala sa sarili. Mabuti na lang nandyan yung asawa ko para pigilan ako. Dahil kung hindi, baka ako na ang pinagpiestahan ng nilalang na yon. Oy, talaga ba, Mare? Naku, yung asawa kong si Omar. Pag uwi niya galing trabaho sa palayan, may nakasalubong na aswang. Malaking aso raw. Mabuti na lang at may dala siyang itak kaya hindi inatake. Natakot yata sa hawak na patalim. Ay sus, wag na kayong magtaka kung may nagpaparamdam na naman. Nangyari na ang ganitong bagay dati. Hindi na rin nakapagtataka kung muli silang manggulo. Ang sa atin na lang siguro, mag-ingat tayong lahat. Baka pwede tayong magpatulong kay Mayor. Kahit dagdag tanod lang sa sityo natin para masiguro ang kaligtasan. Kahit pulis o militar pa ang ilaban mo sa aswang, walang kasiguraduhan. Ibang klase ang nilalang na yan, kaya wag na lang talagang umasa. Mas mainam na lang siguro kung wag nang lumabas ng bahay kapag gabi na para maiwasan. Kung sa bagay, may nabalitaan nga ako dati na antingero. Napatay din ang aswang. May panlaban na yon, pero natalo pa rin. Sa pagpapatuloy ng usapan, tahimik lamang nakikinig si Tandang Jeremiah. Ang sityong tinutukoy ay malayo na sa sityong kinabibilangan. Hindi na ito naaabot sa sinasagawang orasyon gabi-gabi. Sa siksikan ng mga tao may napansin si Tandang Jeremiah. May kakaibang presensya sa paligid. Pati ang bertud ay bigla na lamang nag-init, na tila nagbabadya ng panganib. Pinakiramdaman ito ng matanda. Susundan na sana at hahanapin, ngunit hindi nagawa ng mapunta sa unahan ng pila. Magandang araw sa inyo, Tandang Jeremiah. Ikinakatuwa kong makita kayo sa personal. Kumusta ang inyong buhay? Hindi ba kayo nahihirapang gayong hindi kayo nakakakita? Kung gusto ninyo, pwede ko kayong dalhin sa kakilala kong doktor. Ipapatingin natin ang inyong mga mata. Papayag ho ba kayo? Maraming salamat sa kabutihan mo, Mayor. Pero tatanggihan ko yan. Maayos ang buhay ko sa kabila ng pagiging bulag. Bahagyang nasagi ang pagkatao ng mayor sa pagtanggi na matanda. Nasanay itong umuoo kagad ang sino mang gustuhing tulungan. O sige, tanggapin na lamang ninyo itong 5 kilo ng bigas, 3 dilata, 2 noodles, 1 dosenang kape at asukal. Maligayang araw po sa inyo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Tinanggap ni Tandang Jeremiah ang binigay ng mayor. Mas lalo namang sumama ang loob nito dahil hindi man lang nagpasalamat ang matanda nang makasalubong ang binatang senaryo. Tandang Jeremiah, ako po ito, senaryo. Kapitbahay niyo po. Nasa iisang sityo lang tayo . Ako na po magbubuhat niyan. Mabigat pa naman. Maraming salamat, iho. Tandang Jeremiah. Huwag niyo po sanang mamasamain niyo itatanong ko, ha? Bakit niyo tinanggihan yung mayor? Bira lang po yan tumulong sa atin . Sana tinanggap niyo na lang para mapakinabangan din ang naging boto natin sa kanya. Kailanman, hindi ako bumoto sa kahit na sino. Hindi ako nakakapagsulat dahil hindi ako nakakakita. Ay, oo nga ho pala. Pasensya na po, nakalimutan ko. Pero kung kayo po ang tatanungin, kung makakaboto kayo, iboboto niyo po ba si Mayor? Hindi. Bakit naman po?
Mabait naman kahit bihira lang magbigay ng ayuda. Saka kahit papano, may malasakit. Naitikom ang bibig ng binata nang makitang hindi siya pinapansin ni Tandang Jeremiah. Diretso lamang ito sa paglakad sa gabay ng tungkod. Naging alisto naman ito kung sakaling matumba ang matanda. Inaalis din ang mga bato at ibang nakaharang sa daan. Hinatid pa nito si Tandang Jeremiah hanggang sa mismong tahanan. Tandang Jeremiah, ilalagay ko na lang po ito sa mesa ha. Hiniwa-hiwalay ko na po ang delata. Noodles, bigas, kape, tapos nasa lagayan na ninyong asukal. Gusto niyo po bang magkape? Ipagtitimpla ko po kayo. Napabuntong hininga si Naryo nang mapansin nakaharap lamang sa bintana ang matanda na tila wala itong pakialam sa kanyang presensya. Nagpakulo ng tubig si Naryo para makapagtimpla ng kape. Magsasaing pa sana ito ng kanin nang bigla siyang pigilan ng matanda. Hindi mo na kailangang gawin yan, iho. Umuwi ka na at gusto ko lamang mapag-isa. Sige ha. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng kape. Kumulo na ding ho kasi yung tubig eh. Saglit lang po ha. Minadali niya ang pagtimpla ng kape. Ramdam nito ang galit ng matanda. Matapos yon. Tandang Jeremiah, nasa mesa na po yung tasa ng kape. May nakita akong tinapay sa basket pero may amag na eh. Sa pagbalik ko, magdadala ako ng tinapay. Ang daldal mo ring bata, ano? Umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi na nakapagsalita si Naryo. Tumalikod na lamang at dahan-dahang umalis. Ngunit pagdating sa unahan, lumingon ito at napansing nagsasalita si Tandang Jeremiah. Sinubukan niya itong baliwalain. Ngunit sa muling pagtingin sa matanda, tila meron talaga itong kinakausap. Kaya binalikan ito si Tandang Jeremiah. Sa likod ito dumaan para hindi mapansin ng matanda. Maingat na humakbang. Dumiretso sa silong at sinilip sa siwang ng sahig na kawayan ang kinalalagyan nito. Nakaharap sa kabilang upuan si Tandang Jeremiah. Patuloy na nagsasalita na para bang meron talagang kausap. Ngunit wala namang ibang tao, kundi siya lamang. Makalipas ang ilang sandali, naalerto si Naryo nang tumingin bigla sa kinalalagyan niya ang matanda. Sa takot at pagkabigla, kumaripas ito ng takbo. Teka, nakita ko ni Tandang Jeremiah. Pero paano? Bulag yun ah. Saglit, hindi kaya nakakakita talaga siya? Pero naguguluhan ito sa sarili. Binalikan niyan ang pagtingin ni Tandang Jeremiah sa kinalalagyang kanina. Sigurado itong nakita siya nito. Sa puntong yon, tila naniniwala na ito na meron ngang kakaiba sa matanda. Dahil dito, may pumasok na ideya sa isipan niya. Nagmamadali itong umuwi at hinanap ang mga kaibigan na sina Mon at Tonyo. Ibabalita na sana ang natuklasan kay Tandang Jeremiah. Ngunit napaurong matapos maramdamang merong pwersang pumipigil sa kanya. Naryo, anong tinatayo-tayo mo dyan? Hindi ka ba tatagay? Ay, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ah. Naisa nang magsalita ni Naryo, subalit hindi niya maibuka ang bibig. Paunti-unti ding nahilo at nang mapatingin sa kakawian sa unahan. Nagtataka ito dahil tila may anino sa harapan. Ilang sandali pa, nawalan ito ng malay. Makalipas ang mahigit isang oras, nahimasmasan si Naryo
Bumungad ang nag-aalalang mga kaibigan. Sila na din ang nagdala sa kanya sa tahanan. Nang maalala ang mga nangyari, natakot itong magsalita. Nang mapag-isa, naglakas loob itong pumunta sa tahanan ni Tandang Jeremiah. At upang hindi mahalata, ginawa niya ang makakaya para umaktong walang nangyari. Lalo na noong pumuslit siya sa silong. Tao po, Tandang Jeremiah. Ako po ito, Senaryo. May dala po akong tinapay tsaka kaunting pansit at kanin. Naghapunan na po ba kayo? Kung hindi pa, sakto itong dala ko. Tandang Jeremiah, papasok na po ako ha. Maingat na pumasok si Senaryo sa tahanan ng matanda. Siya na din ang nagsindi ng mga kandila dahil madilim sa loob. May liwanag pa naman sa labas. Ngunit dahil isang bintana lamang ang nakabukas, kaya binabalot ito ng dilim. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng tahanan. Wala namang kahina-hinala dahil maliban sa mesa, mga upuan, papag at nag-iisang kabinet ay wala ng ibang mga gamit. Masyado ding malinis, walang kalat, walang kwarto. Malawak lamang ang sala na diretso kagad ng kusina. Nagtataka na rin siya dahil maayos na nakahanay ang mga pagkain sa mesa na hindi namang kanina noong nandito siya. Mainit din ang takure at meron pang baga sa lutuan. Halatang may gumagawa ng gawaing kusina. Nang tignan niya ang kaldero, meron ng kanin at may lutong gulay. Pantay na pantay pa ang pagkakahiwa at nahimay ng mabuti ang malunggay. Imposibleng magawa to ng isang bulaga. Napatawa na lamang si Senaryo sa naisip. Kamuntikan pang mabitawan ang takip ng kaldero. Nang paglingon, bumungad si Tandang Jeremiah. Nakatayo at diretso ang tingin sa kanya. Nang makabawi, magalang siyang bumati dito. Magandang gabi ho, Tandang Jeremiah. Kanina pa ako natawag eh. Wala akong sumasagot. Kaya pumasok na ako. Ito pala may dala akong pagkain para sa inyo. Bakit ka nandito? Hindi ba naging klaro sa'yo ang sinabi ko kanina? Ang alin po? Madami ho kasi kayong nasabi kanina eh. Kaya hindi ko alam kung alin doon ang tinutukoy nyo. Ni hindi ito makatingin sa matanda ng diretsyo. Tumalikod si Tandang Jeremiah at marahang naupo sa upuan. Mukhang kabisado na ng matanda kung saan nakalagay ang mga gamit sa munting tahanan. Napaupo na lamang din si Senaryo at pinagmasda ng matanda. Kung titignan sa malapitan, parang ordinaryong bulag lamang naman ito. Ngunit kung tititigang mabuti, mapapansin talagang merong kakaiba. Naguguluhan na ito sa iba't ibang ideyang pumapasok sa isipan. Hanggang sa nagsalitang muli si Tandang Jeremiah. Minamanmanan mo ba ako, iho? Noong umalis ka kanina, alam kong bumalik ka at nakinig sa usapan namin. May binabala ka ba? Umurong ang dila ni Senaryo sabay tayo mula sa upuan. Ngayon pa lamang, malinaw na sa kanya ang nangyari kanina. Si Tandang Jeremiah na din mismo ang nagsabi na hindi siya nagkakamali ng hinala. Ano ba talagang sadya mo sa akin, iho? Batid kong may mabuti kang puso. Pero hindi ko sigurado kung ano nga ba ang binabalak mo. At kung bakit bigla kang dumidikit sa akin. At nagpupunta pa dito sa aking tahanan. Tandang Jeremiah, wala naman po akong binabalak. Nagpunta lang po ako rito para magbigay ng kaunting tulong. Yun lang po.
Pasensya na kung nagduda kayo sa pagbarito ko ha. Huwag kang magsinungaling sa akin, iho. Nararamdaman kong hindi yan ang pakay mo sa akin. Nanlamig ang mga kamay ni Naryo nang lumingon sa kinalalagyan niya si Tandang Jeremiah. Habang tumatagal, may nakikita itong figura ng maliit na tao sa may bintana. Isang kulay puting imahe at umiilaw ang kasuotan. Tandang Jeremiah, lumalalim na po pala yung gabi. Uuwi na ako ha. Babalik na lang ako sa ibang araw para mabigyan kita ulit ng tinapay. Nasa mesa na po yung dala ko. Kumain na lang kayo kapag nagutom kayo ha. Mauna na po ako. Nagmamadali itong umalis. Kamuntikan pang maiwan ang tsinelas dahil sa figurang nasa bintana. Doon lamang naramdaman ang kakaibang hangin sa loob ng tahanan. Silang dalawa lamang ang tao doon. Ngunit tila may iba pang kasama. Umuwi itong hindi maintindihan ang nararamdaman. Pagka-uwi ng binata, lumapit si Tandang Jeremiah sa lamesa. Kinain ang dala ni Naryo. Habang kumakain, napaisip ito sa kilos ng binata. Ilang sandali pa, dumating ang maliit na kaibigan nito na tinawag na Gido. Sa tingin mo, Gido, may masamang balak kaya sa atin ang binatang yon? Lumitaw sa harapan ng matanda ang maliit na nilalang. Nag-uusap ang mga ito. Ngunit dahil hindi pareho ng lahing pinanggalingan, magkaiba ang pananaw tungkol sa kilos ni Naryo. Ano tanda? Ako na ang bahala sa isang yon. Pwede ko siyang parusahan. O hindi kaya ikulong sa aming mundo. Pwede ring patayin ko na lang. Wag. Mabuting tao si Naryo. Nararamdaman ko ang kabutihan ng puso niya. Hindi siya singsama ng inaakala mo. Mataas lamang ang kuryosidad. Hayaan mo at hindi siya banta sa atin. Malay mo, makatulong pa sa ating dalawa. Makakatulong? Sa paanong paraan? Pili lamang ang taong nakakatulong sa katulad kong duwende. Hindi lahat katulad mo, Tandang Jeremiah. Buo na ang pasya ko. Gido, hindi mo gagalawin si Naryo. Hanggat wala siyang ginagawang masama, hindi mo siya pakikitaan ng anuman. Habang nagpapatuloy ang usapan ng dalawa, sa kabilang banda, natulala si Naryo sa nasaksihan. Nakasilip ito ngayon sa maliit na buta sa dingding. Kitang-kita kung paano makipag-usap si Tandang Jeremiah sa puting duwende. Malinaw niyang napapakinggan ang salita ng matanda. Ngunit bahagyang malabo sa pandinig ang sinasabi ng figura. Bago ito mahuli, dahan-dahan nang umalis ngunit hindi pa nakakalayo. Napatigil nang marinig ang pagtawag na matanda. Naryo, bumalik ka pala. Gaano ka nakatagal dito? Hindi makasagot si Naryo. Mas lalo itong nanginig sa pinakitang ekspresyon ni Tandang Jeremiah. Dagdag pa ang puting duwendeng nasa balikat ng matanda. Huwag kang matakot, iho. Halika't sa loob tayo mag-usap. Wala sa sariling sumunod si Naryo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Sadyang may bumubulong sa kanya na sundin lamang ang sinasabi ni Tandang Jeremiah. Pagkarating sa loob, magkaharap silang nakaupo. Pinagpapawisan na ito habang patingin-tingin sa elemento. Dagdag pa dito ang mahabang sandaling pananahimik ng matanda at matagal nagsalita.
Nakikita mo rin siya, ano? Huwag kang matakot kay Guido. Siya ang kaibigan ko at gabay. Hindi ko alam kung anong meron ka, Naryo, at kung paano mo nakikita ang duwendeng gabay ko. Duwende, yung puting nilalang na yan. Sa puntong ito, nanlamig siya sa kinauupuan nang malaman kung anong klaseng elemento ang nakikita. Dito din napagtantong tama ang usap-usapang balita na merong elementong gabay ang matandang bulag. Hindi mo lamang siya nakikita. Naririnig mo din, tama ba? Opo, pero hindi malinaw Teka nga, Tandang Jeremiah. Talaga bang totoo na may gabay kang elemento? Isang duwende? Kaya ba parang nakakakita ka pa rin kahit bulag ka? Oo, iho. Si Guido ang duwendeng gabay ko, na naging sandalan at pag-asa ko sa paggalaw sa araw-araw. May tanong ka pa ba, iho? Naguguluhan ang binata. Sa pagkalito, hindi na lamang nagsalita. Naupo na lamang. Palipat-lipat ang tingin kina Tandang Jeremiah at sa puting duwende. Makalipas ang ilang sandali, ang takot ay napalitan ng gaanang loob. Sa kabila ng presensya ng isang elemento, napansin naman ito na matanda at napatanong. Naryo, talaga bang isa ka lamang ordinaryong tao? May nakikita ako na kaya mong gawin, higit pa sa inaakala mo. Po? Ano naman po yun, Tandang Jeremiah? Isa lang naman po akong hamak na tambay na walang ambag sa buhay. Huwag ka munang umuwi. Dumito ka sa tahanan ko para malaman mo kung ano ang tinutukoy ko. May natural kang kakayahan na maaaring magamit para malabanan ang banta ng panganib at kasamaan ng ibang lahi na kasabayan nating nabubuhay rito sa mundo. Sa haba ng sinabi ni Tandang Jeremiah, mas lalo lamang itong naguluhan kaya hindi na lamang pinansin. Hindi din niya alam kung anong nangyari kung bakit nanatili siya sa tahanan. Katulad ng sinabi nito. Makalipas ang ilang oras, unti-unti na siyang nagtataka sa kakaibang ihip ng hangin. Pasado 10:00 nang lumabas si Naryo. Hindi siya makatulog sa loob. Gising pa rin naman si Tandang Jeremiah na kanina pa nakaupo. Hindi siya kinikibo. Hindi na rin niya nakikita ang puting duwende. Magmula nang dumilim ang paligid ay nawala na ito. Habang nagbumuni-muni, bigla itong kinilabutan sa biglaang paghampas ng hangin. Sinundan pa ng masangsang na amoy. Napalinga ito at mula sa hindi kalayuan. Sa likod ng mga puno, nakita niya ang isang figura. Maitim, subalit lumilitaw ang nanlilisik na mga mata. Sa sobrang tindi ng pag-alingasaw, 2 palad pa ang itinakip sa ilong. Tandang Jeremiah, may nilalang sa kakahuyan. Aswang siguro. Ano pong gagawin natin? Ano ba sa tingin mo ang gagawin sa mga nilalang na yan? Saglit na natigilan si Naryo sa pagbalik tanong ni Tandang Jeremiah. Bago pa man makapagsalita, nauna na itong lumabas. May bitbit na itak sa kanan habang tungkod naman ang sa kabila. Kumuha din siya ng patalim sa kusina at nagmamadaling sumunod. Ang nangyaring habulan, umabot sa pinakamasukal na bahagi ng kakahuyan. Nagkaharap na si Tandang Jeremiah at ang aswang.
Dito niya nasaksihan kung paano makipaglaban ang matanda sa kabila ng pagiging bulag. Bawat taga, tumatama sa katawan ng aswang kahit mabilis itong kumilos. Nakikita niya rin kung paano ito gabayan ng puting duwende. Bumulagta na lamang ang nilalang. Wala ng buhay at bumaha sa lupa ang masangsang na dugo. Habang senaryo naman, nakatayo lamang sa unahan at hindi makapaniwala. Sindihan mo, iho. Dalian mo. Bago pa mabuhay muli ang isang yan. Kagad niyang sinalo ang posporong inihagis si Tandang Jeremiah. Nagdalawang isip pa ito kung susunod ba o hindi. Ngunit sa huli, napansin na lamang ang paglaki ng apoy na dahan-dahang tumutupok sa bangkay ng aswang. Nakita mo na. Ikaw ang unang nakapansin sa aswang. Mas mabilis mo siyang naramdaman kesa sa akin. Halika na. Umuwi na tayong dalawa. Nauna ang matandang lumakad pabalik ng tahanan. Nagmamadali na rin siyang sumunod nang maramdaman ang presensya ng gabay sa likuran. Pagkarating sa tahanan, hindi niya napigilang magtanong. Ang galing mo palang makipaglaban, Tandang Jeremiah. Umamin nga kayo. Hindi ka bulag, no? Ganyan lang talaga yung kulay ng mga mata nyo at nakakakita kayo. Tama po ba? Nagkakamali ka, iho. Bulag talaga ako. Pero nakakakita dahil sa gabay ni Gido. Bakit pala Gido yung pangalan niya? Tapos, paano kanya ginagabayan? Kinukontrol niya ba yung katawan at isipan mo? Napakadami mo namang tanong, iho. Ang daldal mong bata. Akin na ang posporo dahil maninigarilyo ako. Inabot niya ang posporo. Naupo naman ang matanda at pasimpleng sinindihan ng tabakong iniwan kanina. Dahil hindi siya sinasagot nito, lumipas ang gabi na hindi yun mawala sa isipan niya. Kinabukasan, maagang lumabas ng bahay senaryo. Ngunit natigilan matapos makita ang mga kaibigang napadaan niya. Katulad niya, nagulat din si Mon at Tonyo. Anong ginagawa mo sa bahay ni Tantang Jeremiah? Teka, nagnanakaw ka dyan ano? Uy, hindi ah. Bakit naman ako magnanakaw? Hindi ako ganyang kasama, no? O baka naman naging magkaibigan na kayo na matandang bulag. Nario, pare. Ako na mismo ang magsasabi sa'yo. Tigilan mo ang paglapit sa matandang yan. Mapapahama ka lang. Yan ka na naman, Moon. Pwede ba? Kahit ngayong araw may masabi ka namang maganda kay Tandang Jeremiah. Inaano ka ba ng matanda? Kung makapagsalita ka naman. Dinalhan ko lang ng tinapay si Tandang Jeremiah. Umuwi kasi yung kapatid ko kahapon eh. Nagdala ng marami kaya binigay ko na sa kanya. Kesa masayang. O tignan mo na. Mabuti pa itong kaibigan natin may nagagawang mabuti para sa kapwa. Ikaw kasi, puro kahusga. Tara na nga. Ang aga-aga ang iingay natin. Bandang 3:00 ng hapon, nang maglakbay si Tandang Jeremiah. Katulad ng nakasanayang gawain, binabaybay niya ang kahabaan ng daan. Sa paglibot sa buong sitio, naamoy niya ang samyo ng aswang. Kagad niya itong nakita. Ngunit hindi nagawang makalapit dahil sa pagharang ng 2 batang nagmano sa kanya. Nawala ang atensyon sa aswang dahil naibaling ito sa mga bata. Binigyan pa niya ng candy ang mga ito. Natuwa dahil sa mabait naman ng mga bata. Sa kabilang banda naman,
Nakasalubong ni Nario ang isang lalaki na nagmamadaling naglalakad. Nang sandaling magkatapat sila, natigilan siya nang makilala ang amoy. Nang lingunin, mabilis na nakaliko sa kanto at hindi na naabutan. Dumiretso na lamang sa paglalakad at nakita si Tandang Jeremiah na napapalibutan ng mga bata na naglalaro. Hoy mga bata, huwag kayo masyadong dumikit kay Tandang Jeremiah. Baka matumbayan. Nagsialisan ang mga bata. Kinausap din siya ni Tandang Jeremiah. Nakita mo ang aswang ano? Naaamoy ko ang samyo niya sa'yo. Uy, teka lang. Hindi ako aswang. Tandang Jeremiah naman oh. Huwag mo namang sabihing naaamoy mo yung samyo sa akin. Kinakabahan naman ako sa inyo eh. Tama naman. Nagkasalubong yata kayo. Hindi ba? Napaisip si Nario sa tinutukoy na matanda. Dito niya napagtanto na ang lalaking nakasalubong ang ibig nitong sabihin. Kanina, may lalaki po akong nakasalubong. Kaamoy niya yung aswang na pinuksa niyo kagabi. Siya po ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. May kakayahan kang makilala kagad ang aswang kahit nasaan yung tao. Napakunot ang noo ni Nario. Magtatanong pa sana ngunit dumiretso na ng lakad si Tandang Jeremiah. Kahit sino naman siguro kapag nakaamoy ng ganun, may isip na hindi pangkaraniwang tao. Inuuto yata ako na matandang to eh. Napailing na lamang si Nario habang tinatanaw ang papalayong si Tandang Jeremiah. Napaisip din siya sa mga sinabi nito. Nang makapagpasya, sinundan niya ang matanda. Ngunit bigla na lamang itong nawala. Wala itong pagpipilian. Dumiretso na lamang siya sa bahay nito at doon naghintay. Habang nakaupo sa bakuran, napansin niya ang kakaibang ihip ng hangin. Katulad noong nakaraang gabi. Kinabahan ito sa ideyang baka may aswang nalilitaw. Sa pagkataranta, kagad itong naghanap ng patalim. Sakto namang may nakasabit sa silong. Wala palang pinipili yung mga aswang na to. May araw man o wala, nagpaparamdam. Subukan lang nilang lumapit sa akin. Puputulan ko talaga kagad sila ng ulo. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Ilang sandali pa, nagmamadali ito sa pagsuot sa kakawian. Nang marinig ang munting kaluskos at sigaw, hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan na basta-basta na lamang tumakbo doon. Inalam ang nangyayari. Nang makarating sa gitna ng kakawian, napatigil siya at bigla nang nakita si Tandang Jeremiah. Kasalukuyang kinakalaban ang aswang. Walang kahirap-hirap nitong itinumpa ang nilalang na bumulagta na lamang sa lupa. Tinignan niya lamang ito ngunit napansin pala siya. Halika rito, iho. Alam kong nariyang ka lamang sa tabi-tabi. Tumito ka nga. Lumabas si Nario sa pagkakatago sa likuran ng puno. Lumapit sa matanda. Kagad niyang nakuha ang pahiwatig nito. Siya na mismo ang nagligpit ng bangkay. Ginabayan naman ito ni Tandang Jeremiah. Naku, ginagawa lang yata kung utusan ito. Aalamin ko lang sana kung gaano katotoo na meron siyang gabay na elemento. Aba, nautusan pa ako. Sunod-sunod ang buntong hininga ni Nario habang nakasunod kay Tandang Jeremiah sa tahanan. Sakto namang madilim na kaya't nanatili muna siya para makapagluto ng hapunan. Habang abala sa kusina,
Tahimik lamang nakaupo ang matanda. Sabay na rin silang kumain. Nang sumapit ang eksaktong 9:00 ng gabi, nasa tahanan pa rin na matandang bulag si Nario. Naisipan na nitong umuwi kanina. Ngunit isinantabi sa kadahilan ng gusto pang masaksihan ang susunod na gagawin at kakayahan ni Tandang Jeremiah. Hindi naman ito pinaggaita ng pagkakataon. Dahil makalipas ang ilang sandali, may kaluskos sa kakahuyan na sinunda ng malakas na huni ng nilalang. Bago pa man matawag ang pangalan ng matanda, nauna na itong lumakad palapit doon. Kalmado at mabagal lamang ang paghakbang. Nang makadampot ng itak ay sumunod na rin siya. Sa kabilang bahagi ng kakahuyan nakarating si Nario. Pakiramdam pa niya'y pinaglalaruan lamang ng mata. Dahil pare-pareho ang nakikita. Magkahugis ang lahat ng puno at mga halaman. Hindi na rin makita si Tandang Jeremiah na sa pag-aakalay nasa unahan lamang kanina. Nangingibabaw sa paligid ang hiyaw ng nilalang. Na kahit boses lamang ang napapakinggan ay nakakakilabot. Hindi tumigil si Nario sa kabila ng nararamdamang takot. Hinanap niya ang pinagmula ng ingay at pagdating sa unahan. Nakita mismo ng binata na kasalukuyang pinagsasasaksak ni Tandang Jeremiah ang aswang na merong pakpak. Tumatama ang bawat atake ng matanda. Walang palya. Samantalang napabaluktot na lamang ang nilalang. Nakalaunay humandusay na lamang sa lupa. Bago pa man mapansin ni Tandang Jeremiah, nagmamadali na itong umalis. Bumalik na ito ng tahanan. Mabuti naman at hindi ako napansin na matandang yun. Paniguradong uutusan na naman ako magligpit ng patay na aswang eh. Nakakakilabot na nga kapag buhay. Lalo na kapag patay. Bahala na siya ron. Marunong pumatay. Siguro naman marunong din siyang magligpit. Ilang sandali pa, napansin ni Nario ang usok mula sa loob ng kakahuyan. Doon sa pinanggalingan kanina. Naupo na lamang siya at hinantay ang pagbalik na matanda. Ngunit lumipas na lamang ang mahigit 2 oras. Hindi pa ito nakakabalik. Palakad-lakad sa bakuran si Nario. Naging malikot ang mga mata lalo na sa tuwing may kaluskos na nagmumula sa kakahuyan. Lumalalim na ang gabi. Subalit wala pa rin si Tandang Jeremiah. Nang hindi na mapakali sa pag-aalala, naghanap ito ng pang-ilaw. At nang may makitang sulo, sinindihan at binaybayang madilim na kakahuyan. Ay nako, kahit matanda na pasaway pa rin. Gabing-gabi na hindi pa umuuwi. Saan naman kaya yun nagsuot? Imposible namang nalamon ng aswang. Inapatay niya na yun ah. Ito talagang si Tandang Jeremiah. Matandang bulag na nga. Nagawa pang gumala. Saan ko ba yun nahanapin? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Binalikan ni Nario ang bahagi ng kakahuyan kung saan nakita si Tandang Jeremiah kanina. Abo na lamang ang naroon. Wala ni isang bakas na matanda ang naiwan. Nilibot niya ang buong paligid ngunit wala pa rin. Susubukan na sana sa kabilang banda kung saan nalalagay ang mga naglalakihang puno ng balete. Ngunit hindi niya ginawa dahil sa takot na mapaglaruan ng mga elemento. Lalakad na sana paalis nang marinig ang pagsasalita ng kung sino. Hanggang sa may nakita ito na isang malaking punso sa harapan. Napansin din niya si Tandang Jeremiah na nakaluhod. Nakayuko na para bang nagdarasal. Hindi na niya ito ginulo at nagmamadali ng umalis.
Subalit pagdating sa unahan, hindi na nakakilos nang makita ang figura ng aswang na nakaharang sa daan. Utik na yan. Ilang aswang pa ba ang makikita ako sa gabing to? Magpaawat naman kayo. Sakto ding may dala siyang itak at sinugod ang nilalang. Hindi ito natakot na mga sandaling yun. Pero natataranta si Naryo. Wala man lamang itong alam sa pakikipaglaban. Lalo na sa ganitong klaseng nilalang. Kaya napakaripas na lamang ito ng takbo. Kamuntikan pang mamatay ang nakasinding sulo dahil sa pagmamadali. Anak ng... Sige, lumapit ka. Total palagi kang nakasunod saan man ako magpunta. Bilisan mo. Sige, sugod. Nagtangka na siyang sugurin ng nilalang. Dumating si Tandang Jeremiah at inagaw ang pansin. Nakahinga ng maluwag si Naryo. Nagmamadaling lumapit sa matanda saka nagtago sa likuran. Ang lakas ng loob mong hamunin ang aswang. Tapos nanginginig ka ngayon. Hindi naman ako katulad mo na matapang eh. Sinubukan ko lang sindakin. Kaso, hindi talaga umuubra. Mabuti naman at nandito ka na. Ikaw na ang lumaban dyan. O sige, dito ka lang at manood kung paano ko itutumba ang isang to. Kalmadong lumakad palapit sa aswang ang matanda. May dala itong patalim na kagad na isaksak sa katawan ng nilalang. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi nasundan ni Naryo ang bawat galaw. Namalayan na lamang niyang bumulagta na sa lupa ang aswang. Balina ang leeg. Maraming saksak sa tiyan at dibdib. Nang nakahandusay ang bangkay nito, binalot ng katahimikan ang paligid. Naramdaman din ni Naryo ang presensya ng gabay na duwende ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, pinauwi na ito ni Tandang Jeremiah. Umuwi ka na, Naryo. Malalim na ang gabi. Kami na lamang ni Gido ang bahala dito. Wala sa sariling tumalikod si Naryo at nagmamadaling umalis ng kakawian. Nagpa siya itong umuwi ng tahanan. Ngunit uli lang lubos na ang binata. Kaya naman wala nang magagalit sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lamang napadalaw na si Naryo sa tahanan ng matanda. Napaaga ka yata, iho. Anong kailangan mo ngayon? Tandang Jeremiah, kung maaari lang ho sana, turuan niyo akong lumaban sa mga aswang. Ganun ba? Alam kong nakita mo kung nakayuko sa tapat na malaking punso sa gubat. Alam mo ba kung bakit? Kausap ko ang isa sa kaanak ni Gido. Gusto ka daw niyang gabayan. Nakikita niyang may puso ka para sa pakikipaglaban sa ibang nilalang. Katulad ng aswang. Kaya wala ka nang dapat masyadong isipin. Ako? Gagabayan ng duwende? Naku, baka naman gusto niya lang akong paglaruan ha? Huwag na lang kung ganun. Matapos itong sabihin ng binata, nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang isang duwende sa mismong likuran. Bago pa man makapagsalita, dahan-dahan nang nawala ang kamalayan. Makalipas ang isang oras nagising si Naryo. Nakalimutan na sana ang dahilan ng pagkawala ng malay. Ngunit pagmulat ng mata, bumungad sa kanya ang mukha ng duwende. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nawala ng malay. Yan ang sinasabi ko sa iyo, iho. Gusto kang gabayan ng duwendeng kaharap mo. Hindi mo ito matatanggihan dahil siya mismo ang pumili sa iyo.
Tanggapin mo na lamang ng maluwag sa iyong puso. Yakapin at makipagtulungan. Hindi lang naman ito para sa kanila. Lahat ng ito ay para sa ikaliligtas ng ating lugar. Marami ng aswang na naglipa na at ako'y matanda na. Hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Diyos. Panahon na para may pumalit na siyang magpapatuloy sa pagtatanggol sa mga tao. Pero hindi mo kailangang magmadali. Pag-isipan mo muna. Matapos ang tagpong yun, lumipas ang mga araw na hindi pumupunta sa tahanan ni Tandang Jeremiah si Naryo. Habang iniisip ang sinasabi nitong gusto siyang gabayan ng duwende. Nangangamba sa sarili. Kaya iniwasang mapagawi sa bahay o kahit makasalubong man lamang ang matanda. Ngunit pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para tanggapin niya ang alok na yon. Nang gabing nagpasundo ang kapatid niyang babae galing sa trabaho. Hindi nila inaasahang may makakasalubong na aswang. Aliw na aliw pa sila sa pagkwekwentuhan. Ngunit biglang nahila ang babae. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lamang ni Naryo ang kapatid na marami ng kalmot sa katawan. Lalong-lalo na sa mukha at dibdib. Hindi na rin ito nakakilos sa labit na pananakit ng sugat. Nagawa pa niyang habulin ang nilalang. Subalit madali itong nakawala. Wala rin siyang laban dito kaya hindi na sinundan pa. Dali-dali niyang binuhat ang kapatid at tinala sa malapit na paghamutan. Ngunit sa lubha ng kalagayan, nalagutan ito ng hininga. Walang mapaglagyan ang galit ni Naryo. Kaya matapos ang libing, nagpunta ito sa tahanan ni Tandang Jeremiah. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kapatid mo, iho. Alam kong masakit para sa iyo ang nangyari. Kung kailangan mo ng karamay, nandito lamang ako. Nasaan ang duwendeng gustong gumabay sa akin? Papayag na ho ako. Matugis lang ang aswang na pumatay sa ate ko. Dadalawa na lang kami sa pamilya. Tapos ganito pa yung nangyari. Hindi nakasagot si Tandang Jeremiah. Wala din itong balak na magsalita. Alam niyang dala lamang ito ng bugso ng damdamin ng binata. Nang kalmado na ito, saka lamang muling kinausap. Naryo, hindi dahil gusto mong magigante po pwede ka ng gabayan ng duwende. Ang ganitong bagay ay hindi naaayon sa pasya ng tao. Babatay rin ito sa kagustuhan ng nasabing elemento. Saka na lamang ito kapag nasa kondisyon na ang puso at isipan mo. Huwag kang maging padalos-dalos. Nakapag-isip-isip na rin po ako, Tandang Jeremiah. Hindi lang naman to para kay ate. Sa panahon ngayon, marami nang nababalita ang inaaswang. Tama po kayo. Katulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, turuan niyo po akong labanan ng mga aswang. Handa na po ako. Tutulong ako. Wika ni Naryo. Nang maramdaman ng pagiging totoo ng binata, ang duwende na ang kusang lumitaw. Kumpara dati, hindi na siya takot na muling makita ang mukha ng nilalang. Katulad ni Tandang Jeremiah, na kayang makipag-usap sa gabay na duwende. Ganon din si Naryo. Malinaw nang naririnig at naiintindihan ang sariling gabay. Kaagad nilang sinimulan ang napagkasunduan. Nanibago siya dahil ito pa lamang ang unang beses na maranasan ang ganitong hiwaga. Sinanay siya ng matanda sa mga lihim na gawain. Lahat ay itinuro maging ang konsentrasyon para mapadali ang pagtukoy sa kinalalagyan ng kalabang nilalang. Hanggang sa kung paano basahin ang kilos ng duwendeng gabay.
Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unti nang natutunan ni Nario ang pamamaraan. Nahubog ng gusto at naging handa na siya. Naging maayos ang pakikitungo niya sa duwending gabay, kaya napadali ang lahat. Nang dumating ang duwending gabay, sabay na silang umalis sa tahanan ng matanda. Nagpunta sa sityong kasalukuyang hinahamak ng aswang. Dito na din unang naipamalas ni Nario ang husay na nakuha sa turo at aral ni Tandang Jeremiah. Dagdag pa ang gabay ng duwende na nagresulta ng maagang pagbagsak ng nilalang. Sa pagbabago ng buhay ni Nario, maging ang mga kaibigang sina Tonyo at Mon, nagtataka lalo na't sa bahay ni Tandang Jeremiah na ito umuwi. Sa tingin ko, nahawa na ang kaibigan natin sa matandang bulag na yan eh. Tama talaga ang kutob ko. Pamiste-misteryoso lang tapos may masamang balak. Tignan mo sa susunod na mga buwan at taon. Hindi lang si Nario ang biktima niyan. Ano ba, Mon? Ang sama mo naman mag-isip. Malay natin kung ano ba talaga yung nangyayari. Isa pa, wala namang pamilyang uuwi ang senaryo. Itinumba na rin ng tauhan ni Mayor yung bahay nila. Dahil private property yun. Kung kaya ko lang kupkupin senaryo, malamang sa bahay siya umuwi kaso hindi pwede. Ikaw ba? Patitirahin mo ba yung kaibigan natin sa inyo? Hindi din, di ba? Kaya wag na nating pag-isipan ng masama. Tinutulungan lang ni Tandang Jeremiah senaryo. Yun lang yun. Basta, wala akong tiwala sa matandang yan eh. Di wag kang maniwala. Wala namang namimilit sa'yo. Sadyang marami ka lang sinasabi. Basta ako, kung nasa mabuting kalagayan senaryo, ayos na sa akin. Lingid sa kalaman ng dalawa, malinaw silang nadinig ni Nario. Kahit ilang metro ang layo ng kanilang kinalalagyan. Masaya itong naiintindihan ni Tonyo ang nangyayari. Nasa usapan din nila ng gabay na duwende. Naiwasan na muna ang malalim na relasyon sa kapwa-tao upang mapanatiling protektado ang kasunduan at koneksyon nilang dalawa. Hindi nais ni Nario na sumuway, kaya't isinakripisyo ang pagkakaibigan. Nang lumipas sa mga araw, patuloy pa ding namemeste ang mga aswang sa mga tao sa iba't ibang lugar. May pagkakataong magkahiwalay sila ni Tandang Jeremiah dahil may ilang beses na magkasabay na umaatake ang mga nilalang sa magkabilang sityo at bayan. Sa kabila nito, iisa lamang ang resulta. Umuwi silang parehong napuksa ang kanilang kalaban. Kumusta ang pagbabago ng buhay mo, iho? Nasanay ka na ba? O may pagkakataong naninibago pa rin? Nasanay na po ko, Tandang Jeremiah. Ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa mga tao, no? Nakakapanibago nung una dahil hindi pang karaniwang nilalang ang gumagabay sa akin. Pero habang tumatagal, nagkasundo kami at naituring ko ding kapatid. Hindi niya ako pinapabayaan at lahat ng dapat malaman, pinapaalam niya sa akin. Ikinagagala kong isa ako sa mga taong nabigyan ng pagkakataong gabayan nila. Malaki yung pasasalamat ko sa lahi nila. Hindi din po ako makapaniwala na may ganong klaseng duwende pala. Akala ko kasi lahat masama. Meron palang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Pareho tayo ng sinabi noong una kong nakatagpo si Guido. Asahan mong marami ka pang matututunan sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, ingatan mo ang ipinagkaloob sa'yo. Opo, ang dating tambay ngayon, maaasahan na sa pumumuksa ng aswang. Pagbubutuhin ko pang lalo. Tandang Jeremiah. Lumipas ang madaming taon.
Madaming engkwentro pa ang napagsamahan ng dalawa. Ngunit dumating ang puntong namatay ang matanda at tuluyang nilisan ang mundong ibabaw. Matapos itong mamatay, nagpasya si Guido na umuwi na sa kanilang mundo. Samantalang ang gabay na duwende naman ni Nario, patuloy niyang nakasama. Madami silang naipanalong labanan. Hindi sila tumigil hanggat sa naging payapa ang lugar. Magpasa hanggang ngayon, magkasama pa din ang dalawa at patuloy na pinapanatili sa baryo ang kapayapaan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.